ito na nga, no, dahil wala ako dyan, ibibigay ko na sa inyo yung mga maiinit na balita sa mundo ng showbiz para naman mabusog-busog kayo at yung ating mga kapatid this afternoon. At syempre, no, unang-una na nga riyan itong si Catherine Bernardo. Talaga namang radiant in red itong si Catherine Bernardo nang rumampa siya, no, para sa isang ini-endorso niya brand ng tuna at para sa Century Tuna Super Buds. Ito yung kompetisyon kung saan ibinibida talaga yung pagiging fit and fab ng mga kalahok. At syempre, no, hindi nga nagpatalo at nagpahuli ang actress sa pagrampa at nakipagsabayan siya, no, sa mga candidate o sa mga kalahok. Talaga namang ibinida niya yung kanyang sexy and fabulous body. Syempre, nakakwentuhan natin si Catherine, no, at ibinahagi nga niya sa atin kung ano nga ba yung mga sikreto niya para ma-achieve yung ganyang pangangatawan. Unang-una, no, sinabi niya na sumailalim siya sa iba't ibang workout, cardio, functional training, pilates, etc. for a couple of months. At syempre, naging strict din yung diet niya, no? Parang 1,200 calories lang daw siya per day. Diba? Imagine that. Syempre, bukod dyan sa pagiging fit and fab ni Catherine Bernardo, kinamusta rin natin siya, no? Dahil back-to-back siyang nakakuha ng nominasyon bilang Best Actress sa talagang dalawa sa mga prestigyosong award-giving body sa bansa. Ito nga yung FAMAS at syempre yung Gawad Urian, kung saan itinanghal nga siya o nominated nga siya, no, bilang Best Actress para sa kanyang pelikulang A Very Good Girl. Itong pang pelikula na ito ay yung nagluklok din sa kanya para sa another box office win title kamakailan lang. Lloyd and Denise? Kayang-kaya ni Denise yan. Oo. Pero, di ba, merong mga criticism lagi kay physical na katangian ni Katina. Keso yung legs niya raw ay... Ano term doon? Yung hindi diretso. Pero pike? Sakang? Pike? Either pike or sakang. Pero hindi ba lahat naman halos may ganun? Pero ito dispels all that. Kung ano, hindi mo mapapansin dahil ito yung Catherine Bernardo 3.0. Di ba? Von, paggalawin mo yung baso, Von, kung nawawala yung signal niya. Tito Von, naririnig mo kami, Tito Von? O baka may tumatawag kay Von? Medyo may konting delay lang. Oo. Ay, sorry. Yes, Lord. Nabanggit nga yung kanyang mga inaasar o pinupuna ng basos sa kanya, yung hindi niya diretsong legs. Talaga namang sanay na siya dyan. She's embracing that imperfection at para sa kanya, dead man na siya dyan as long as she's living a healthy life. Talaga namang tuloy-tuloy kanyang pag-workout, pagkain ng tama, at syempre pagiging busy sa kanyang showbiz commitment. Dead na dyan si Catherine. Tama ka dyan. Catherine 3.0 ang aasahan ng kanyang fans at publiko mula sa actress. Lloyd and Denise? Ilan kaya yung 1,200 calories? Ito, malamang 1,200 calories na to. Isang platong to, baka sobra pa. Diba? Pero Von, speaking of mga fans, maraming fans ang tuwang-tuwa. May bagong pakulo, yung BTS experience. Yes, tama ka dyan, Lloyd and Denise. No? Ito na nga yung B-Starverse na talaga namang binuksan na sa isang mall dyan sa Quezon City. No? Tampok dito, syempre, ang sikat na global K-pop sensation na BTS. So makikita rito yung exhibit nila mula sa PAC Music Awards kung saan talaga namang mararamdaman ng mga BTS ARMY yung virtual reality experience kung saan talagang feel mo, no, na parang sumasayaw at nag-perform sa harap mo yung BTS. Ako, I've experienced that yesterday during the media launch at talaga namang grabe yung experience as if yung mga BTS members, sila Jin, sila Jungkook, sila RM, sumasayaw sa harap mo, nag-perform sila sa harap mo, diba? It's really a virtual reality experience. And aside from that, talaga namang magkakaroon din ng chance yung mga fellow BTS ARMY na tignan at
bisitahin yung bawat room na dedicated para sa each BTS member. So, yung kada room na yon, talaga namang personalize yung design based na rin doon sa sa personality ng bawat BTS member. Yung mga pinapakita nating clip, Lord and Denise, just a glimpse lang of it kasi maraming portion o kabuang majority ng portion ng exhibit na yan ay bawal yung camera para hindi ma-spoiler yung experience. Pero kung kayo talaga ay certified BTS Army, nako, talagang hindi kayo malulugi. Talagang swak na swak to sa inyo dahil the experience itself is really, really awesome. Siyempre maraming mga nakakamiss na sa BTS dahil lahat sila naka-enlist na for a military service. Kaya naman sa mga nakakamiss sa kanila, don't miss this opportunity na ma-experience na itong B-Starverse exhibit sa Gateway 2 Mall sa Quezon City. Siyempre magbubukas ito simula na bukas at magtatagal ito hanggang August. Para sa mga ticket at iba pang detalye kung paano makakabook ng schedule, bisitahin lang yung B-Starverse social media pages at saka yung social media pages ng Gateway Mall para sa detalye. Lord and Denise? Parang gusto ko silang maging mga friends. Oo. So, para siyang parang hologram yung kinikwento mo kanina, Von? It's more than the hologram, Lord and Denise. May ipapasuot sa'yo ng VR gadget. Tapos, ipi-play yung mga performance ng BTS, including Butter, Permission to Dance, etc. Tapos, mag-perform talaga sila in your face. So, feel mo pa ipa-free concert. Dancing sila, nakipag-bonding sila. Talaga namang grabe yung experience, grabe yung virtual experience na yon. Lord and Denise. Parang pwede mo silang hawakan, ganun ba yon? Oo, may moment nga na parang abot kamay mo na sila. Kasi nga nakikipagkamay sila, sumasayaw sila sa harap mo, ganon, etc. So grabe yung experience para sa certified Filipino BTS Army. Talagang sulit na sulit yung experience na yon. Lord and Denise. May alam akong ganyan pero sa ibang genre ginagamit. Pero wag na natin pag-usapan at mag-move on tayo. Oo. Okay, ito mai-immerse ang mga viewers dito. Ang pagbabalik ni Mr. Willie Revillame sa telebisyon. At, correct, no? Yes. Yes, Lord and Denise, dahil nga dyan, talaga namang official na may mga winelcome tayong bagong kapatid. Ito nga, may sina Ana Ramsey, Inday Fatima, at saka ito nga si Quinay, dahil official na silang Bah Network at kaabang-abang yung kanilang pagpasok sa Kapatid Network dahil bahagi sila ng isang bigating show. Ayan, makikita nga natin sa mga pinapalabas ngayon ng mga larawan. Ginanap yung contract signing dito sa tinaguri ang Win Girls. Kanina lang dyan sa Signal Office, dyan sa Launchpad, no? Siyempre kasama dyan sila Sir John at of course ang ating pinaka-bossing na si Miss Jane Jimenez Basas. Talaga namang all smiles ang tatlo dahil sa pagsisimula ng kanilang career bilang mga bagong host sa inaabangan ng pagbabalik programa at pagbabalik telebisyon ni Kuya Will, of course, dito lang yan sa TV5. Siyempre, bukod sa programa ni Will, aabangan din itong tatlong ito sa iba't iba pang programa ng Kapatid Network at yan yung mga aabangan natin sa kanila very, very soon. Lord and Denise? Biruin mo, no? Nag-guest sa atin. Oo nga. Tapos ngayon kasama ni Mr. Willie Revillame. Akalain mo yung tatlo sila. Dito sila na-discover. Oo. Dito sila na-discover. Ganun kabilis ang proseso ng stardom. Oo. Ganun talaga. Hindi kasi pwedeng masabi noon, pero at that time, kumbaga, confirm. Alam na natin. Oo. Pero hindi pa up for announcement. Pero ngayon, confirmed. Konti pa kasi nagkapirmahan na. So, confirm plus 10 seconds para talagang check that. Biruin mo, no? Tapos, iba yung itsura nila nung nag-guest sila sa atin. But what's interesting also is because we got to talk to them, we got to interact and see their personalities. Iba-iba yung charm din ng tatlo. Yes. Kaya, abangan natin kung paano sila mag-jive and yung chemistry nila together with Mr. Willie Revillame. Pero bihirang-bihira, medyo
normally maraming kasama si Mr. Si Kuya, nakikuya no? Si Willie Revillame. Ito yata yung ito lang ba, Von? Tatlo lang. Kasi dati, malaki line-up niya ng mga female co-stars. On top of ano pa yan, yung mga dancers.